Dalawang menor de edad na naglalaro sa kalsada ang nasagasaan ng taxi sa Caloocan. Patay ang isa habang kritikal ang lagay ng isa pa. Saksi, si Darlene Kai. Masayang naglalaro ang dalawang bata sa kanto ng Dahlia at Catlea sa Barangay 187, Tala, North Caloocan pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ang magpinsan ay edad 5 at 6 na taong gulang. Maya-maya, dumating ang isang taksing pumormang liliko sa Dahlia Street. Makikita sa kuha ng CCTV na pinaalis niya ang mga bata kaya tumuturo siya mula sa loob ng taxi. Agad dumating ang isang batang babae para sabihan ang dalawang batang umalis dahil may sasakyan. Pero hindi pa nakaalis ang mga bata, nagdire-diretso ang taxi sa pagliko. Sa pool ang mga bata at parehong pumailalim sa gulong ng taxi. Huminto ang driver pero hindi niya agad naiatras ang taxi. Doon na nagdatingan ang ilang residente. Sabi ko sa kanya, Kapo Brad, lumabas ka, iatras mo ang taxi mo kasi ang dalawang bata andyan na sa ilalim. Nakita niya na, pag atras, yung isang bata na naabot yung paa, yun ang nakalabas. Kasi matras na gumapang. Pero yung isa, puruan, nangitim na. Nakagapang palayo ang 6 na taong gulang na si JC. Mas matindi ang tama ng pinsan niyang si Ismael, 5 taong gulang. Dali-dali siyang binuhat ng kanyang ina at dinala sa ospital. Pero agad din siyang binawian ng buhay. Nahanap niya yung papa niya. Dumating ako. Papa, sabi niya. Sabi ko, anak, pagpunta na si papa. Mga ilang salita lang siya sa akin. Tapos sabi niya, madilim daw yung paningin niyo, wala raw siyang makita sa akin. Sabi ko na kasi nabundol ka kaya pahinga ka lang siya. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang ni Ismael na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang saya-saya pa raw ng kanilang anak isang araw pagkatapos ng Pasko dahil bumili siya ng mga bagong laruan. Wait na lang ako. Marambing na ba tayo, Isma? Isma, kasi si mama. Ikikita ko na anak ko, yakapin pa ako niyan. Mamalengke kami, siya lagi namin kasama. Siya lagi. Basta yung pang katabi namin, lagi siya tutulog. Yan siya bunso namin isang taon Kasi gusto niya lagi kami tabi. Kaya para masakit sa amin wala siya Sanay raw kasi silang naglalaro sa labas si Ismael kapag hapon. Nasa bahay daw sila noon at nagre-repair ng washing machine na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Agad din daw nilang nakaharap ang taxi driver. Sabi niya, hindi niya na nakakita Sabi ko, binaba mo para nasure mo kung may bata pa ba din sa babantayan mo. Nakaligtas man, malubhang nasugatan ng pinsan ni Ismael na si JC. Nabalian siya ng buto at nagtamo ng maraming galos. Ngayon, nasa ospital pa rin siya at hindi pa makabangon. Naawa po, syempre. Masakit din po sa bilang ina na gano'n nangyari sa anak ko. Na nasagasalo ng ganun-ganun lang. Agad namang dinala sa traffic sector ng North Caloocan ng driver pero pinauwi rin siya dahil hindi pa siya sinasampahan ng kaso ng mga pamilya ng dalawang bata. Actually, ang investigator natin, i-prepare lahat ng documents for filing of appropriate charges against the suspect. But nag-insist yung family na mag-desistance. No? Kaya walang choice ang investigator natin kung hindi i-release yung suspect. Kinakailangan talaga kagad kasi ng family yung immediate assistance. Kaya siguro nag-decide sila na may pag-areglo. Pag hindi nila hinarap yung problema nila, tutuloy po namin yung kaso sa kanila. Sinubukan ng GMA Integrated News na tawagan ng taxi driver pero hindi siya makontak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.